sa aking mga ka-merchandiser at sa aking mga kasamahan dito sa Almona Gym. Maraming salamat sa inyo mga pakikisama sa akin kahit paano. Nakatagal ako dito ng 8 taon. Hindi naman ako, wala namang kayong ibinigay sa akin na sama ng loob. Kahit paano, nagpakitaan tayo ng magagandang samahan. Salamat sa mga tulong nyo. Minsan kakaroon tayo ng mga di pagkakaunawaan. Minsan alam ko na tayo naman sa pagdating ng oras lagi rin nagkakasama sa lahat ng mga suliranin natin. At saka alam nyo naman ngayon ilang araw na lang balik na ako sa Pilipinas. Ayoko naman na sabihin nyo na medyo matagal na nga rin kasi ako, medyo maedad na, hindi na masyado naglalabas, hindi na nakakasama sa mga outing natin minsan. At saka ang masasabi ko pa lang sa inyo, sa mga bago, basta pagputihin nyo. At saka isa pa, basta pagputihin nyo lang lagi yung trabaho nyo, okay lang naman, makakatagal kayo, alam ko yun. Ako kasi medyo pagod na katawan ko, saka sa dala na rin ng edad ko, medyo marami na rin ako nararamdaman. Hindi mo nababago yung mga sinabi ko rin sa inyo, talagang napapagod na ako talaga kasi hinahirapan na ang katawan ko, pero pinipilit ko pa rin na gawing maayos ang trabaho ko. Saka sa mga ating mga kasamahan din natin, yung iba pa, basta pagbutihin nyo lagi ang pagtatrabaho nyo, kagaya ng ginagawa ko. Ako man, kung may mga nagagawa ko man na masama o ano man, kung ginagawa man na ano, basta pagbutihin nyo lang. Basta ang isa pa, ano pa ba maganda ko sabihin sa inyo na hindi nyo pa nakakuha ng ano pa ba, nahihirapan kasi ako na pero hindi ko kayo malilimutan. At saka marami pa, sana kahit pa paano magkita-kita rin tayo sa Pilipinas na para din ginagawa natin dito sa Riyadh, Almona Gym, para din tayo magkakapatid, kumustahan pagka nakakapagbakasyon. Ako kasi ngayon panahon na para pagpatuloy ko naman ang bago kong buhay sa Pilipinas, kung sakali man na pala rin pa at payagan ulit makapangibang bansa. Pero siguro pipiliin ko hindi na muna sa Saudi kung sakasakali, kasi alam mo naman dito, lalo na dito sa Almona Gym, oo nga tama na gumaganda ang sistema nila, pero yung minsan nagkakaroon din na hindi natin nagugustuhan na palakad nila. Pero darating din ng oras na magiging maayos sana. At ako naman sa Pilipinas, pagbubutihan ko rin yung trabaho ko doon. Marami akong balak. Nauna na nga dyan yung, alam nyo na yun, na gusto ko kahit pa paano, sana pala rin na bigyan din ng o biyayaan na kahit isang anak lang. Hindi naman ako naghahangat ng marami, at least yung pinagsikapan ko dito, at least makita ko na meron din akong pinagpupuntaran ng maayos.
Saka isa pa, yung mga magulang ko kasi medyo naedad na, ayoko rin naman kasi silang maiwanan na nag-iisa sila lagi doon. Nalulungkot kasi sila minsan. Nararamdaman ko rin sa kanila na para bang kinakaya lang nila, pero kahit paano kasi makaano ko mga nanay tatay ko, ayoko sila nakikita na nahirapan. Bagamat alam ko na masaya sila na nakikita nila kami dito, kami mga anak nila na nakakaayos, pero iba pa rin yung nandoon ako kasi tatatlo kami magkakapatid. Nahirapan din naman ako maagwat sa kanila, maagwat sa kanila malayo kasi nga ako ang bali tumatay, pinakapanganay, kasi ang panganay namin babae. Mas gusto ko na nandoon ako sa tabi rin nila, sa mga magulang ko, sa mga pamilya ko, kasi mas parang tinukuhan ko na mas masarap ang buhay ko na ngayon sa Pilipinas. Hindi ko naman hinahangad na malaki ang ipon ko, may pera ako. Makita ko lang na masaya aking pamilya, okay na sa akin yun. Kumikita lang ng konti, okay na sa akin yun. Oo, tama na natutunan ako na mag-abroad. Kaya lang kung nakakuha na mag-abroad, yung bang para kahit papano may naipon ako ng konti, naipundar, napaayos ko naman ng salamat din sa Almunay dahil natulungan din ako kahit papano, naiayos ko yung bahay ko. May bahay na akong sarili, ngunit hindi pa rin okay naman yung bahay ko na. Ang gusto ko lang mabuo yung pamilyang matatalo, kahit lang mabigyan ako ng isang, tsaka sa mga kasamahan ko dito sa kwarto, kay Arnel, kay Anton, maraming salamat sa inyo. Kahit ilang taon tayo nagkasama-sama dito, magandang samahan natin sa lahat ng kwarto. Basta pag sikapan nyo maigi pa na makapag-ayos kayo maigi sa pamilya nyo. Ako sa Pilipinas na lang talaga siguro, kasi parang iba na mas gusto ko ba yung nasa Pilipinas na lang ako, kasi parang iba na ang pakiramdam ng katawan ko. Ayoko naman na, mas gusto ko na nasa Pilipinas na ako nandoon, at least kahit pa paano maginhawa na. At ano pa bang gusto yung sabihin ko sa mga market natin, sa pakasamahan nyo sila maigi, at saka sa ating manager. Bagamat nakasundo ko rin naman yung manager natin kahit papano, pero kahit papano nasa sa inyo rin kung anong desisyon nyo. Pero sa akin, ang desisyon ko talaga nung una, nakikipagkasundo ako sa kanya na kung bibigyan niya ako ng ganitong sweldo, hindi naman kasi ako naghahangad ng posisyon, dahil ako hindi ko na kasi hinangad yung magkaroon pa ng posisyon, dahil mas maganda yung nakakasalamuha ka sa tao. Saka ang gusto ko lang yung maiangat yung sweldo natin, hindi pang sarili ko lang, para pang lahatan. Sinabi ko nga sa kanya na kung mabibigyan niya ako ng ganung halaga, at saka mapagpakasyon niya ako ng dahil nga kailangan ko nga makabuo ng pamilya. Sabi niya sa akin, sisikapin daw niya, gagawa ng paraan. Sa loob-loob ko naman, siguro nga talagang hindi ako mabibigyan, dahil nga ang hinihiling ko kasi alam ko talagang hindi nila maibibigay yung 6 na buwan. Nung una nga, 1 taon, binawasan ko lang ng 6 na buwan. Pero
ganun talaga, kailangan ko talaga ng sumugal sa kanila. Kung ayaw nila, okay lang naman sa akin, dahil hindi naman ako naghahangad ng ganun laki. Pero hiningi ko sa kanila na maging maayos kayo. Yun nga, yung mga sweldo natin sa payslip, yun nga, sinabi niya sa akin na ang incremation daw natin hindi naman madadaan sa, hindi natin makikita ng maayos, kasi hindi po mapayag ang ating pinaka-head. Porsentuhan daw ng talaga ang ibibigay sa atin, percentage ang tawagin. Hindi nila kaya magtaas ng 500, pero mabibigyan daw tayo sa komisyon. Sabi ko, hindi magiging maayos kung sa komisyon lang, dahil kahit anong oras kaya nilang bawiin yun. Sabi ko sa kanya, i-fix tayo sa ganoong halaga, at kahit papano, kung fix tayo sa halaga na yun, at least alam natin na yun lang sa sweldo natin, madaragdagan lang tayo sa ating o-overtime natin. Kaso, ang overtime natin, alam nyo naman kung magkano, 5 real lang sa isang oras. Nasa sa inyo na rin kung gusto nyo mag-overtime na mag-overtime. Pero alam ko naman, kayo rin, kahit paano, alam ko, pagod rin kayo, napapagod na rin kayo sa dami ng ating market. Halos pinagsasabay-sabay na. Hari nawa nga mapagsama niya yung mapagtagup-tagup niya yung mga sinabi niya, na gagawan niya ng paraan kayong mga matitirang merchandiser dito na yung mapaunti yung deliver natin. At least kahit paano makapag-focus kayo sa trabaho niyo ng maayos, at alam ko naman na kaya niyo. Saka sa lahat sa inyo, wala naman akong masamang kanin ba, basta ang sa akin lang, sunod lang kayo, at saka nasa sa inyo naman ang desisyon. Kasi nung nagpunta naman tayo dito sa Saudi, solo natin, hindi naman tayo grupo na pumunta dito. Yun lang. At saka sa Almona Gym, maraming salamat sa inyo, at naway maging malawak pa ang inyong negosyo, at sana maunawaan nyo kaming mga merchandiser na kailangan din namin ng konting dagdag, kasi ang konting dagdag na ibinibigay nyo, na kahit kayo ay nararamdaman nyo na mababa rin, ewan ko kung nararamdaman nyo na mababa rin ang na kukuha namin. Ikumpara nyo kung dadalhin nyo sa Pilipinas, ang idadagdag nyo sa amin na 50 hanggang 100 ay isang napakababa halaga. Kasi ngayon ang mga bilihin natin sobrang taas na. Hindi naman mailalayo sa inyo na kami mga Pilipino, ang gusto namin maipadala lahat ang pera namin, dahil hindi lang ang magulang namin ang tinutulungan namin. Yung iba, karamihan may mga asawa na, talagang pilit na pinagkakasya. Kahit nga ano na lang ang kainin namin dito, pinipilit namin mapagkasya para maibigay sa aming pamilya. Oo nga, sinasabi nila na hindi kami nagtitira ng para sa amin, kasi alam namin na sa susunod na buwan meron kami susweldohin. Kaya nangyayari, nakakautang kami na kahit na maliit, pilit namin pinagkakasya sa pang-araw-araw namin. Yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat sa inyo, kaibigan ko, mga kabarkada, mga kapatid na rin na may tuturing. Maraming salamat sa inyong pinakita rin sa akin kabutihan. Yun lang, at salamat po.